Hello, welcome sa Vuelta Balentong 15 on the spot review ko. I-review ko yung event based sa mga naalala ko. Kakawi lang namin. Ang ganda ng event. At bago ako i-review, gagawa muna tayo ng thumbnail. Okay na. I-review natin yung battle mula pababa hanggang pataas. Don Rafael versus Kilan. Actually, kanina ko lang sila napanood dalawa dahil hindi ko napanood yung mga 1 minutes nila. Maganda yung laban. Naging Polo versus Motos rivalry na naman at hindi pa rin nakakaisa yung mga taga-pulo. Close fight siya kahit sino pwedeng manalo. After naman ito yung 2x2 2024 Pearls Battle, Casper versus Hespero. Casper Hespero versus Kenzer at Mimak. Sinubukang malakas sila Casper at Hespero. Sinubukang humabol nila Kenzer at Mimak nung round 2. Sa kanila yon, pero lumaylay na sila sa round 3. At sa mga naalala ko, entertaining yung mga rebat nila Kenzer at Mimak. Basta nakakatawa siya. Entertaining battle siya. Personalan talaga. Sigawan harapan. At after naman ito ay yung Manda Beliw versus Katana. Manda Beliw versus Katana. Siguro isa to sa mga battle of the night para sa akin dahil ang buong akala ko din babadibag ni Katana si Manda Beliw, pero medyo iba yung Manda Beliw na nagpakita kanina dahil pumalag talaga siya. May mga ang naalala kong mga magagandang line ni Manda Beliw, yung para daw siyang mandirigma something dahil siya raw yung nagdala sa Katana. Tapos si Katana naman sumabay siya ng round 1 ng patawa, tapos round 2 nagpatawa siya, tapos kalahati ng round 2 doon na siya nag-seryoso hanggang round 3. Yun. Magandang laban siya. After naman ito yung Husky versus Cripply. Magandang laban din. Mukhang nagpagkalawang talaga si Cripply sa laban nila ni Bruce dahil bumalik na ulit yung dating Cripply. Pumalag din si Husky. Actually halos yung Don Rafael hanggang Husky, lahat sila close fight kahit sino pwedeng manalo. Ayun, nakakatawa siya. Nakakatawa yung battle. Tapos after na ito yung MZ versus Senlook. Yun, parang Pistolero versus J Black. Na-upset yung champion. Parang sa tingin ko parang hindi naka-all out si MZ. Mas malakas din yung crowd reaction ni Zenlook mula round 1 hanggang round 3. Mukhang babawi si MZ sa December para kay Tipsy D, pero sa tingin ko may lalakas pa si MZ dun. Nagpabaya siya or siya, Zenlook. Round 1, round 2 kay Zenlook, round 3 kay MZ. After naman ito yung inabangan ko talaga. Ito talaga yung battle na inabangan ko sa Slack 1 versus Beatroom. Dito ako kinakabahan dahil ang mana ko talaga si Beatroom. Ayun, na round 1 nag-choke masyadong tense si Slack 1 kaya nag-choke siya, hindi niya natapos yung round 1 niya. At yung round 1 naman ni Beatroom, yun, malakas yung round 1 niya.
At siguro kahit mabuo ni Slack 1 yun, hindi kay Bitrom pa din yun. Round 2 naman, bumawi si Slack 1, sa kanya yun. Sa kanya yung round 2, lakas niya. At round 3 yun, lumaylay si Slack 1. Ewan ko, ba't bigla siyang lumaylay? Hindi siya nag-choke, pero compare sa battle niya kay Ruffian, mas malakas ang pinakita niya kay Ruffian. Si Bitrom naman nag-all out. Grabe yung round 3 na yun. Ang dami. Medyo brutal. Ano talaga? Nagpaulan siya ng mga dark lines, dark humor, yung mga dark joke. Sa tingin ko magiging controversial pag na-upload yun. At sa tingin ko mapapansin na ng mga unggoy sa net si Bitrom dahil matagal na din siyang tinutulugan. Finals na siya. At sunod naman ang GL versus EJ Power. Lakas ng battle na to. Bawat salitan malilito ka kung kanino eh. Tapos ang naging deciding factor na lang siguro ng mga judges yung stumble ni EJ Power nung round 3 na saglit lang naman, nabawi niya naman, pero tingin ko parang naging din, Poison 13 versus 6 Threat 2019 semis na nag-base sila dahil nag-stumble din si Poison 13. Pero lakas yung ina-announce na yung laban, parang tanggap na ni GL na talo siya, itinuturo niya si EJ Power. Judging ko din kanina sa live, parang EJ Power round 1 at round 2. Round 2, tas round 3 GL. Pero kahit kanino, ika nga ni Enigma, lahat tayo panalo sa laban na yun. Kahit sino pwedeng manalo, wala rin ako reklamo dahil paborito ko sila. Dahil pares ko silang paborito. At yun, at pupunta na tayo sa main event. Sinyo versus Sherniam. Ayun, nag-live up naman sa expectation ng laban na yun. Isa yun din sa best battle of the night. Parang nagpakita yung Sinyo version nung kalaban niya si Shay. Lakas niya, tapos preparado. Si Shernan din pumalag. Malakas silang, kahit sino pwedeng manalo. Tas medyo nag-edge nga lang talaga ng konti si Sinyo. Maganda yung laban nila, hindi sila naka-costume. Ayun. Siguro ang pinaka-paborito kong laban, kung pipili ako, paborito kong laban, I think Sinyo versus Shernan. Tas pangalawa tayo yung GL EJ Power versus Lakon versus Bitrom. Tapos pangatlo yung Mandabalu versus Katana. Yun lang yung on the spot review ko. Matutulog na ako.